Bago ako magsimula, nais ko lamang batiin ang mga sumusunod, mga bagong members sa ating GC na lihim na aral. Ito ay sina Abigail Liema Haleco, Angel Salupa, Anthony Habagat, Asidi Joy, John Ray Valdez, Jonel Estonina Tapleras, Josh Freedom C. Empit, Lux et Tenebrae, Nix Artemis, Nix Pilus Amor, PJ Kasipi, R.A. Lapid, Reeve Bongay, at kay Kuya Rex Mondragon. Ganon din kay Ate Yang Baldinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na kasaysayan ng isa sa ating mga subscriber na itatago natin sa pangalang Martin. Taong 1999, Old Mangarin, San Jose, Occidental, Mindoro. Isang estudyante ng tourism itong si Martin at bahagi ng pag-aaral niya ang paglilibot sa buong bansa bilang pananaliksik at proyekto na din sa kanilang paaralan. At dahil sa ginagawa niyang ito, nagkaroon siya ng isang kasaysayan na hinding-hindi niya malilimutan habang nabubuhay siya. Nang minsang nagkaroon sila ng isang proyekto na i-promote ang mga bakawan sa bansa, at ang San Jose Occidental Mindoro ang napili nilang lugar. Itong si Martin ay tubong Paranaque at bago pa lang siya sa lugar na yon, kaya hindi nila kabisado ng mga kasama niya ang bawat lugar na pupuntahan nila. At dahil doon, kumuha sila ng isang taga doon upang maging tour guide na ililibot sila sa buong lugar. At dahil noong mga panahong iyon ay wala pang masyadong establishmento sa lugar, kaya nakapagpasya silang mag-camp sa isang bahagi ng bakawan. Total, puro naman sila lalaki, kaya ayos lang din sa kanila. Nung una, medyo natatakot sila kasi napakadilim ng paligid at flashlight lang at isang emergency light ang nagsisilbi nilang liwanag. Kinabukasan, agad na silang naghanap at nangalap ng impormasyon na kailangan nila. Si Martin ang nahiwalay sa grupo at siya ang naitalaga sa loob ng bakawan. Habang nagmamasid sa paligid, ay nakaramdam siya ng antok. Kaya minabuti na muna niya na humiga sa isang puno ng bungalon na naroroon. Malilim kasi ang bahaging iyon at hindi gaanong maputik, kaya napagpasyahan niya na doon maupo. Habang nakasandal siya sa puno, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Kapayapaan na hindi niya pa nararanasan sa syudad. Maingay, magulo, at napakaraming tao. At habang nag-iisip, nakakaamoy siya ng parang nilulutong niyog. Napakabango nito. At unti-unti ay nakadama siya ng antok. Napapikit siya at tuluyang nakatulog. At sa panaginip niya ay may nakita siyang isang figura ng babae. Nakasuot ito ng puting damit at may mga palamuting animoy mga gintong dahon. Pinilit niyang aninagin ang mukha nito, pero nasisilaw siya sa sikat ng araw. At bigla na lang siyang nagising dahil dumating yung mga kasama niya. At inaya na siyang bumalik sa campsite para magtanghalian.
inabot na pala siya ng tanghali sa pag-idlip niya. At habang nasa campsite, hindi maalis sa isipan ni Martin yung tungkol sa panaginip niya. Nung kinabukasan, binalikan niya yung lugar. Tinignan muli kung maliban ba sa bakas ng mga sapatos nila meron pang ibang bakas na mga paa. Pero wala siyang nakita. Nagpatuloy ang ilang araw na pabalik-balik niya sa lugar. Hanggang isang hapon, naisip niyang bumalik sa lugar at magpahinga. Mga 4:00 na ng hapon ng mga panahong yun, kaya medyo malilim at madilim na sa bahaging yun. At dahil malapit din ito sa dalampasigan, ay maririnig mo ang banayad na hampas ng alon. Naupo siyang muli sa puno ng bungalon at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Gaya ng una, nakaamoy siya muli ng mabangong sangyo ng nalulutong niyog. At yung pakiramdam na parang napakapayapa. At nakatulog siyang muli. Gaya ng inaasahan, nagpakita sa kanya ang babae. At sa pagkakataong ito, nasilayan niya ang mukha ng babae. Napakaganda nito, na animoy porselana ang balat. Kulay asul ang mga mata, at ang buhok nito ay napakahabang kulay abo. Hinawakan siya nito sa kanyang mga kamay at itinayo. Nung mga oras na yon, ay naglalakad sila sa dalampasigan. At kahit hindi sila nag-uusap, animoy kilala nila ang isa't isa. Parehong nakangiti habang magkahawak ang mga kamay. At parang hindi tumatakbo ang oras para kay Martin noong mga panahong yun. Dahil sa ang natatandaan ni Martin, ay papalubog na ang araw ng mga pagkakataong yun. Pero tila nanatili ito sa pwesto niya at nagsilbing liwanag nilang dalawa. At nang magpaalam na si Martin, nalungkot ang babae. Pero kailangan na ni Martin bumalik sa mga kasama niya. At nang magising siya ay nasa kubo na siya na may isang taong nag-uusal ng dasal sa tabi niya. Isa itong albularyo. Dinala pala siya ng mga kasama niya dahil sobrang tagal na pala nilang ginigising itong si Martin, pero hindi siya nagigising. At nung inusalan siya ng dasal ng albularyo, ay doon pa lang siya nabalik sa ulirat. Ipinakwento sa kanya ng albularyo ang nangyari. At ang tugon ng albularyo, isa itong nimfa. Ang mga nimfa ay uri ng mga elemento na naninirahan sa mga bakawan at kadalasang nananahan sa malalaking puno ng bungalon. At dahil sa mga engkwentro ko din sa ganitong uri ng mga elemento, masasabi kong napakaganda at talagang napakahiwaga ng mga nilalang na ito. At sa halip na matakot, ay natutuwa pa itong si Martin sa hindi mapaliwanag na dahilan. At dahil sa medyo matagal ang ilalagi nila doon, parati siyang nagbabalik sa dalampasigang iyon at sa bahagi ng bakawan kung saan siya laging natutulog. At gaya ng dati, nagtuloy-tuloy ang mga ganong kaganapan. Napakasaya ni Martin hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang bumalik sa syudad. Nagpaalam siya sa mahiwagan niyang kaibigan, pero hindi ito naging masaya
Sa halip tumakbo ito palayo na umiiyak. At isang araw bago ang uwi nila, nagbalik siya sa lugar na yon. Naupo siya sa puno ng bungalon at muli ay nakatulog. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nagpakita sa panaginip niya ang nimfa. Nalungkot si Martin at nang magising siya, ay may nakapa siya sa dibdib niya na kung ano. Ito ay mga batong kulay pula na hugis patak ng luha. Itinago niya ito at sumangguni sa isang albularyo. At isinalaysay ng albularyo kung ano ang hawak niyang bato. Ito ay mga luha ng nimfa. Sa huling pagkakataon ay dinalaw ka niya sa pisikal niyang anyo. At dahil sa kalungkutan sa paglisa ng isang kaibigan, lumuha ito at ang mga luhang yon ay pumatak sa dibdib mo. At dahil sa narinig sa albularyo, parang sinuntok si Martin sa dibdib. Muli siyang bumalik sa lugar na yon at tinatawag niya ito. Ngunit walang sumasagot o nagpapakita. Ang tanging naramdaman niya nung mga panahong iyon ay ang haplos ng isang hindi makitang mga kamay na dumadampi sa kanyang mga pisngi. Napaluhod sa buhangin ang binata at napaluha. Dahil sa huling pagkakataon ay nadama niya ang pag-ibig ng isang nimfa. Okay, opinion ko sa kwento, napaka-astig pero medyo malungkot yung yung ending niya guys. So pero all in all po, napakaganda po ng kwento na yun. And totoo naman kasi dyan sa Manggarin, if you watch yung channel ng Harabas, dyan po sila nag-shoot o nag-video shooting. And nakikita ko po na napakaganda po nung diversity, nung ecosystem ng kanilang lugar. So hindi po malayo talaga na may mga nimfa na ninirahan sa lugar na yan. So okay lang guys. Anyways, salamat. Sana po nag-enjoy kayo dito. Abangan niyo po yung mga shoutout o mga shoutout sa huli ng video na to. Kita-kits tayo sa mga susunod nating mga kwento. Yun lang po. Salamat.